ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magdi-DNA test sina Meredith at Lilette. Mga ilang araw lang din naman lumabas na ang resulta. Positive. Hindi maipaliwanag ni Meredith ang nararamdaman. Abangan natin sa Lilette Matias, attorney at law. Pinagdamot ni Tinang si Lilette kay Meredith. Pinalayas niya si Meredith. Narinig siya rito ng hipag niyang si Lani. Alam na rin niya kung sino ang tunay na ina ni Lilette na matagal na nilang hinahanap. Umalis na bigo sa katotohanan si Meredith. Napagpasyahan ni Meredith na bumalik na ulit sa opisina. Sa opisina naghihintay pala si Trixie kay Meredith. Galit na galit si Trixie kay Meredith. Sinisisi niya si Meredith dahil nasira ang pamilya niya. Sinumbatan niya si Meredith. Come to think of it, ikaw pala ang ina ng kinaiinisan kong half-sister. Sana pala maaga kong nalaman para I can make sure na hindi mo malaman. Sa mga oras na to, dumating pala si Lorena. Nakikinig sa usapan nila. Nagpatuloy sa pagsasalita si Trixie. Nasira ang pamilya namin noon at yun din ang mangyayari sa inyo ng anak mo. Hindi naman papayag si Meredith na pagsalitaan siya ng isang walang galang na mas nakakabata sa kanya. Yan ba ang tinuro sa'yo ng nanay mo? Ang makisawsaw sa galit niya? Hindi ka pa buhay nung panahong nangyari ang mga pangyayari. Hindi mo alam ang kwento. Huwag mo akong pagsasalitaan ng masasakit na salita. This is my personal life. At wala kang alam. Kung hindi mo matiis na nakikita mo ako, mas mabuti na yung itigil mo na ang internship mo dito. Sang-ayon naman si Trixie. Tama ka. Wala rin namang dahilan para magtagal pa ako dito. Nag-walk out na si Trixie. Napaupo si Meredith. Nag-breakdown na naman siya dahil hindi man lang siya nakakuha ng maayos na sagot mula kay Ses. Naisip na naman niya ang mga nangyari kanina. Sa bahay ni Tinang, nag-alala siya dahil narinig ang pag-uusap nila ni Lani. Baka mas dumami ang makakaalam na nahanap na nila ang tunay na ina ni Lilith na matagal nang hinahanap ni Lilith. Habang naghahanda ng hapagkainan sina Tinang at Lani, hindi matiis ni Tinang na hindi tanungin si Lani. Lani, tungkol kanina, hindi maituloy ni Tinang ang sasabihin kaya si Lani na ang nagpatuloy. Oo ate, pasensya ka na kung narinig ko ang pag-uusap nyo ni Attorney Meredith. Hindi ko kasi alam na yun pala ang topic nyo. Inaabangan ko kasi baka awayin ka. Re-resback sana ako. Yun pala ang pinag-uusapan nyo tungkol sa pagkatao ni Lilith. Nalungkot si Tinang. Makikiusap sana ako sa'yo. Sa atin na lang muna ang narinig mo. Sumagot si Lani. Oo ate, maaasahan mo. Nagtanong ulit si Tinang. Wala ka namang pinagsabihan, di ba? Kahit sila Emong? Sumagot ulit si Lani. Oo ate, wala akong pinagsasabihan. Pero ate, kailangan mo nang sabihin ang totoo sa lalong madaling panahon. Baka kasi sa iba pa niya malaman. Nalungkot na naman si Tinang. Parang hindi ko matanggap. Masaya ako kasi mahahanap na ni Lilith ang matagal na niyang hinahanap. Pero malungkot ako kasi kapag malaman na niya ang totoo, mawawala na sa akin si Lilith. Babawiin na siya ng tunay niyang ina. Pinakalma ni Lani si Tinang. Hindi naman ganon si Lilith ate. Malawak ang isip ni Lilith. Sa dami ba naman ng pinagdaanan nyo, hindi ka naiiwan ni Lilith. Magkadugtong na ang mga puso nyo noon. Nakatulala lang si Tinang. Sa pagkakaupo ni Meredith, nakatitig si Lorena mula sa mga narinig niya sa pag-uusap nila ni Trixie kanina. Nagtanong si Lorena sa sarili niya. Pabulong-bulong. May connection pala ang pamilya ni Trixie kay Meredith. Si Meredith ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ni Trixie. Naging palaisipan ito kay Lorena. Maya-maya ay umalis na rin siya. Ilang sandali naman ay si Ivan na kaibigan ni Ramir ang dumating sa opisina ni Meredith. Come in Ivan, maupo ka. Bakit ka narito? Sumagot si Ivan. Narito ako dahil bago ka pa kausapin ni Ramir, pinahanda na niya sa akin ang DNA test niyo ni Lilith. DNA samples mo na lang ang kulang Meredith para mapatunayan na ina ka talaga ni Lilith. Nakatitig si Meredith. Naisip rin niya ang sinabi ni Ira dahil ayaw ni Ira na magsagawa siya ng DNA test nila ni Lilith. Bilang abogado, payag ako para may ebidensya tayo na totoong mag-ina kami ni Lilith.
Binigay na ni Meredith ang mga hibla ng buhok niya kay Ivan para maisagawa ang DNA test nilang mag-ina. Sa kay KK, si Star Valencia ang pinakabagong kliyente ni Lilith. Sinangguni ni Star ang lihim niya. Mayroon na siyang anak pero wala sa pangangalaga niya. Gusto ni Star na mabawi ang anak niya sa tulong ni Lilith. Malapit naman sa puso ni Lilith si Star dahil idolo niya ito. Nung matapos na sila sa pag-uusap, nagpaalam na rin si Star. Attorney Lilith, maaari bang itago na muna natin ang lihim ko? Hindi pa ako handang malaman ng mga tao ang tungkol sa akin. Lalo pa gusto kong proteksyonan ng anak ko mula sa media. Sumagot si Lilith. Oo naman, makakaasa ka. Nang makalayo na si Star, binanggit ni Lilith kay Bonnie. Pasok pa rin naman siya, Bonnie, di ba? Pwede pa rin naman natin siyang tulungan kahit hindi siya mahirap. Payag naman si Bonnie. Oo naman, wala namang pinipiling salop ang mga naaapi, di ba? Taas noo at sigurado naman si Lilith sa sinasabi niyang kaya gagawin kong lahat para maipanalo ko siya. Natutuwa naman sina Kurt at Bonnie dahil matapos ang iyakan ni Lilith ay nakabangon at mas naging matapang na ulit si Lilith. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilith Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.